Sa muli mga kaibigan, napapatunayan natin na hindi maganda ang mag-underestimate sa isang tao. Katulad na lang ng ginawa ni Digong, di ba? In-underestimate niya masyado si PBBM. Tinawag niya na weak leader. Kesyo hindi daw maaasahan kapag sa panahon ng krisis, may bagahe. Sabi nga niya, di ba, na nagko-cocaine. Ginamit pa yan ng mga supporters niya, ng mga DD sheets, para siraan si PBBM. So, panahon pa lang ng eleksyon, nandun na eh. Ina-underestimate niya si PBBM. At remember, doon sa unang rally nila, yung kanilang maisog rally sa Davao, na kung saan tinawag niya si PBBM na bangag. At kita niyo naman, humingi pa siya ng tulong sa mga militar. Pero may sumama ba sa kanya? Ang akala niya kasi, nasa kanya pa rin ang militar. Ang akala niya dahil sa tinaasan niya ang sweldo, magiging sunod-sunuran sa kanya. Pero nagkamali siya doon. Yung tinatawag niya na weak, hanggang ngayon, nakatayo pa rin, matatag. Pero sila, na mga tumawag na weak sa ating Pangulo, anong nangyari sa kanila? Diba? Guys, napakarami ng mga binitiwang salita ni Duterte ng pagmamaliit sa ating Pangulo. Minura pa niya, di ba? PI ka, second year college ka lang, hindi ka nakatapos. Ano pa? Bukod dyan sa kanyang mga bangag-bangag na sinasabi, sabi pa niya, pumunta kayo dyan sa Malacanang, wala kayong alam, PI. Silang dalawa nilang dameyo, di ba? Nilait niya, in-underestimate niya masyado. At guys, hindi lang yan pati yung mga anak niya, di ba? Sina Baste, sina Pulong, di ba pinagmumura nila si PBBM? Pinapatalsik, umalis na daw. At sabi pa ni Baste, tamad daw si PBBM at umalis na lang daw, walang pagmamahal sa bayan, etc. etc. Ang dami nilang mga sinasabi. Masyado nilang minamaliit ang ating Pangulo. Nandyan pa si Harry Roque. Naggrabe kung magpakalat ng fake news talagang kita niyo naman mga kaibigan, ni-launch nila yung video ng yung nagko-cocaine daw. Di ba? Yung nagpupulburon daw. Pero kita niyo naman, di ba? Glenn Chong, Alvarez. Ang dami nila, mga kaibigan. Pinagmumura nila ang Pangulo. Sinasabihan nila ng bangag, pinagtatawanan nila kasama ng mga DDS. Pinagtatawanan nila ang Pangulo, tinutuya nila, ang dami nilang mga sinasabing hindi magaganda. Masyado nilang minaliit ang ating Pangulo. Pero nakarinig ba sila ng kahit isa na galit? Kahit isang galit man lang. Yung binalikan man lang ng ating Pangulo. Guys, Pangulo siya ng Pilipinas. Isang salita lang niya. Ay lagot itong mga to, pero hindi ginawa ng Pangulo natin, BBM. Bagamat, mga kaibigan, ipinakita pa rin niya ang kanyang kabutihang loob at binaliwala niya. Kaso, hindi sila tumigil. Patuloy pa rin sila sa pag-underestimate sa ating Pangulo, weak leader, etc. etc. Tapos, eto pa. Yung babae, yung Lokring. Nagbitiw pa ng threat sa ating Pangulo kay F. Elisa at kay SMR. Masyado nilang minamaliit ang Pangulo natin. Pero tingnan niyo mga kaibigan, nasaan sila ngayon? Yung mga nagmamaliit sa ating Pangulo. Sinusuportahan ba sila ng military? Hindi. Sinusuportahan ba sila ng taong bayan? Hindi. Tingnan nyo nga, noon pa sila nananawagan ng people power, pero wala silang numero. Wala silang people, wala din silang power. Nasaan sila ngayon? Yung isa, Harry Roque, nagtatago. Pugante na.
Yung Kibuloy, nandun na. Nasa kulungan. Ongoing ang kaso. Yung iba na mga tumutuligsa din kay PBBM, na mga vloggers, mga influencers ko no, ng DD Sheets. O ano na? Anong petsa na? Magta-2025 na. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapatalsik yung sinasabi nyong weak leader. Akala ko ba weak? Di ba kapag weak, dapat isang pitik lang yan, talsik agad? Eh bakit andito pa rin ang Pangulo natin at hindi nyo kayang patalsikin? So mga kaibigan, itong ginagawa nila na pag-underestimate sa ating Pangulo, lahat nag-boomerang sa kanila. Tingnan nyo nangyari ngayon sa mga Duterte. Diba? Ito na yun. Karma. The downfall of Dutertes. Nakarma sila, mga kaibigan. Dahil yung isang napakabuting tao, isang napakabuting leader ng ating bansa, sa umpisa pa lang ay pinagbalakan na nila na patalsikin. Masyado nilang in-underestimate. Minura-mura, kinwestiyon ang edukasyon, kinwestiyon yung pagkatao, yung pag-iisip, lahat-lahat, pati yung pagmamahal sa bayan. Pero lumalabas ang lahat ng kanilang binabato sa ating Pangulo ay sa kanila bumabalik. Diba? Kaya itong mga Duterte na to at ang kanyang mga alipores, guys, habang lalo niyong pinagpapatuloy ang inyong ginagawa sa aming Pangulo, mas lalong lumalayo ang puso ng taong bayan sa inyo. Ano ang nararamdaman ngayon ng taong bayan? Galit. Galit. Dahil nakikita ng taong bayan kung sino ang tunay na nagmamahal sa bayan. At hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Mga Dutertes. Binibenta nyo nga ang West Philippine Sea. Pinamimigay nyo nga ang West Philippine Sea. At hinahayaan nyo na maging province of China tayo. Masasabi ko lang, hindi pa ito ang katapusan. Nag-uumpisa pa lang ang inyong karma sa lahat ng mga kasamaan na ginawa ninyo at sa lahat ng mga panlalait, panlilibak, pagmumura na ginawa ninyo sa ating Pangulo, BBM. Umpisa pa lang ito. Marami pang darating na karma sa inyo. Marami pang darating na parusa o kaparusahan sa inyo ang galing sa Panginoon. Remember, lahat ng masasamang gawa ng tao, hindi yan nalilingid sa mata ng Diyos. Kita niya ang lahat ng mga ginawa mo, lahat ng mga bagay, masasamang bagay na ginawa mo in secret. Nakikita niya yan. And in due time, yan lahat ay marireveal at kayo ay mapapahiya. Yan ang principle ng Biblia. Kaya, kung anong nangyari sa inyo ngayon, yan lahat ay kagagawan ninyo. That's karma. Karma. Kaya sa mga Duterte, pagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyong paninira, pag-underestimate sa ating Pangulo, para mas marami ang inyong karma na matatanggap